Magandang araw, Ninuno, at sa iyong mga masugid na taga-subaybay. Nais ko rin kayong alayan ng isang kakaibang kwento. Nangyari ito noong ako'y bata pa. Sa ngayon ay nasa 20 anyos na ako. Sa makatuwid, 10 taon na ang nakakaraan buhat ng mangyari ang ilang pakikipaglaban ni Lolo Mauricio sa mga aswang at isang engkanto. Itago nyo na lang ako sa pangalang Herald. Popular sa aming bayan ang tungkol sa mga aswang. Nasa taas ng bundok naroroon ang kanilang nayon. Hindi sila nagagawi sa lugar namin dahil pinagbantaan sila ng mga tao. Hindi sila pwedeng mamiktima ng mga mortal. Sapagkat wala namang inaaswang sa aming pook, marahil puro manghayop lang ang kanilang pinapatay. Hanggang sa sumapit ang isang araw. Tandang-tanda ko pa ang gabing yon. Hindi mapalagay si tatay. Lumobo ang maraming bahagi ng kanyang katawan. May mga tumutubo pang hindi maipaliwanag sa kanyang balat. Ang sabi ni Lolo ay pinaparusahan siya ng engkanto. Magagamot lamang daw si tatay kung sakaling pupuntahan ang pook ng mga engkanto. Ibig sabihin, pupuntahan niya raw at kakausapin niya ang mga nilalang. Ang nakakatakot sa gagawin ni Lolo, nasa itaas ng bundok naroroon ang mga pinamumugaran ng engkanto. Nakiusap si Lolo kay Mama upang payagan siya na pumunta doon sa bundok. Ayaw pa ngang pumayag ni Mama dahil baka raw mapahamak si Lolo. Pinagpilitan naman ni Lolo sa kanya na walang mangyayaring masama sa kanya, na kayang-kaya niyang protektahan ang kanyang sarili. At isa pa, hindi naman daw gulo ang ipupunta niya doon sa lugar. Kapayapaan ang nais niyang mangyari sa mga elemento. Hindi na daw pwedeng ipagpabukas pa ang kalagayan ni tatay dahil baka tuluyan na siya ng engkanto ng gabing yon. Wala nang nagawa ang nanay ko kung hindi pumayag sa alok ni Lolo. Daladala ni Lolo ang kanyang itak at flashlight. Nagsimula na siyang maglakad patungo sa kagubatan. Nooy hindi na malayan ni nanay ang paglabas ko ng bahay. Sinundan ko si Lolo. Sa katunayan kasi, sobrang malapit ako kay Lolo nung kabataan. Kaya't hindi ko natiis na samahan siya sa kanyang paglalakbay. Patago-tago pa ako. Saka na lang ako napansin ni Lolo nang medyo makalayo na kami doon sa bahay. Napakamot siya sa kanyang ulo habang nagagalit. Herald naman, bakit ka sumunod? Alam mo nang delikado at gabi na. Kasi po, Lolo, gusto ko po kayong tulungan eh. Ay nako, bata ka talaga. O sige, basta wag kang maingay. Huwag ka ring aawat sa akin. Maliwanag ba? Opo, Lolo. Hindi po ako mag-iingay. Pangako po yan. Nagpatuloy na nga kami sa pag-akyat sa kabundukan. Hawak pa ako sa kamay ni Lolo. Kapag may mahirap akyatin, binubuhat niya ako. Masyado palang malayo ang patutunguan namin. Nakaramdam ako ng pagod at pinasan ako ni Lolo sa kanyang likuran. Minsan ay nakakaramdam ako ng takot.
lalo na kapag tinitignan ko ang buong kapaligiran. Nakakatakot ang dilim, pati na rin ang anyo ng malalaking puno. Hindi ko din maiwasang maisip na baka meron kaming makaharap na aswang. Lolo, wala kayang aswang dito po? Hindi ba't dito ang nayon nila? Merong aswang dito, Apo. Pero sa kabilang dako. Hindi naman natin dadaanan ng kanilang nayon. Iba ang direksyon na dadaanan natin. Huwag kang matakot, Apo. Kilala mo naman si Lolo. Hindi kita papabayaan sa mga aswang na yan. Batid ko ng kakaiba si Lolo. Maraming beses na siyang may nakaingkwentrong malalaking ahas, pero napapatay niya yon ng ganun kadali. Minsan na rin siyang natuklaw, ngunit hindi siya nalason kahit hindi niya ginamot ang kamandag. Paminsan na ring napaaway si Lolo sa mga lasinggero, pero walang nagawa ang mga lalaki sa kanya. Malalaki ang katawan ng nakalaban niya, pero parang bata nung kinalaban ni Lolo. Apo, malapit na tayo sa pook ng mga engkanto. Maging alisto ka. Malalaking puno ng akasya ang bumungad sa amin. Napakarami. Tila ba ito'y malawak na lupain ng mga engkanto. Ilan sandali pa ay ibinaba na ako ni Lolo. Apo, nandito na tayo. Kung ano man ang maririnig at makikita mo, huwag mong ipagsasabi kahit kay Nino. Kahit sa mama mo, huwag mong sasabihin. Opo, Lolo. Hindi ko po sasabihin. Pangako po yan. Lumapit na kami sa unang puno. Kumatok si Lolo. Lumitaw naman ang kakaibang nilalang. Kinabahan pa ako at bahagyang napaatras. Pero hinawakan ng maigpit ni Lolo ang kamay ko. Anong kailangan mo, Mauricio? Pinuno, ang aking manugang ay merong malubhang karamdaman. Pakiwari ko, kagagawan ng isa sa iyong mga kamag-anak. Naging mabalagsik ang tingin ng lalaking engkanto. Para bang nilukuban siya ng matinding galit. Muli akong natakot. Ngunit humigpit ang pagkakahawak sa akin ni Lolo, sanhi upang kumalma ako. Elmero! Pumunta ka dito. Tawag ng pinuno kay Elmero. Maya-maya pa, may lumitaw na isa pang engkanto na naging dahilan upang madagdagan ang aking takot. Elmero, anong ginawa mo sa manugang ni Mauricio? Pinarusahan ko po, pinuno, dahil walang respeto. Hindi ka dapat nire-respeto. Makailang ulit ko lang sinabi sa'yo. Tigilan mo na ang anak ni Mauricio. Hindi ko po maiwasang bumisita sa kanya. Nakita ko lamang siya ay masaya na ako. Huwag mo nang sagadin ang galit ko. May pamilya na ang tao. Bakit mo pa hinahabol? Opo, pinuno. May pamilya na po siya. Pero yung manugang niya kasi, hinahamon ako. Naririndi na ako sa mga paliwanag mo. Tanggalin mo ngayon din ang parusang ibinigay mo sa kanya. Opo. Opo, pinuno. Masusunod po. Pumasok ang dalawa sa loob ng puno.
Maya-maya pa ay lumabas ang pinuno at muling kinausap si Lolo. Pasensya ka na, Mauricio. Makakaasa kang hindi na mauulit to. Makakapamuhay na kayo nang matiwasay sa mundong iyong pinili. Sa pagbigkas ng pinuno sa huling kataga, ay nabigla akong napaisip. Kahit murang edad, batid ko na merong kakaiba. Ano daw? Sa mundong pinili? Anong ibig sabihin niya? Engkanto kaya si Lolo? Matapos nun, tinahak na namin ang daanan pauwi. Paulit-ulit kong tinatanong si Lolo. Lolo! Ano po ba yung sinabi ng pinuno? Engkanto ka po ba? Nako, itong batang ito, oo. Hindi mo pa maiintindihan sa ngayon, apo. Sagot sa akin ni Lolo habang pasan niya ako sa likuran. Habang nasa kalagitnaan ng daan, biglang nagbago ang buong paligid. Para bang umiinit. Tapos, nagiging mabaho ang amoy. Tumigil sandali si Lolo sa paglalakad. Nang biglang merong lumabas doon sa may puno na napakapangit na nilalang. Nakakatakot ang kanyang anyo. Mahahaba at matutulis ang kuko. Meron din siyang 2 matulis na pangil. Lolo? Ano po yan, Lolo? Aswang yan, apo. Pero huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Hindi kanya kayang saktan. Hoy, anong ibig sabihin nito? Bakit nyo kami pinapalibutan? Nangangas ka ba? Tanda, bakit ang lakas ng loob mong pumunta dito? Sa teritoryo namin. Ibinaba ako ni Lolo mula sa kanyang likuran. Anong sinabi mo? Teritoryo? Bakit? Pagmamay-ari nyo ba ang lupaing ito? Masasabi kong oo. Pagmamay-ari namin. Sapagkat kami ang naninirahan sa buong lugar. Hindi ibig sabihin nun kayo ang nagmamay-ari sa lugar. Bueno, kung yan ang gusto nyo, hindi ko kayo uurungan. Hinugot ni Lolo ang kanyang itak. Bahagyang tumalim ang titig ng aswang. May iilan pang aswang ang naglitawan sa kapaligiran. Sumugod ang isang aswang mula sa kanan. Binigwasan ni Lolo sa dibdib. Natamaan at nasugatan ng malalim. Ang kasunod na sumugod ay ang nasa kaliwa. Pagkarating kay Lolo ay muli niyang sinunggaban. Natamaan yung aswang at napadaing. Sumugod pa ang 4 mula sa magkakaibang direksyon. Si Lolo naman ay lumabang mag-isa. Naagaw nila ang itak ni Lolo, ngunit ginamit lamang ni Lolo ang kanyang suntok at sipa. Hindi ako makapaniwala sa ginagawa ni Lolo. Bawat tinatamaan niya ay sumusubsob sa lupa o hindi kaya tumitilapon sa mga puno. Napakalakas ng puwersa ni Lolo. Maya-maya pa, bigla akong napasigaw. Merong humawak sa aking dibdib. Binusalan ako sa pamamagitan ng kanyang palad. Hinatak niya ako ng hinatak. Hindi ko na magawang sumigaw. Wala nang tinig na lumalabas sa aking bibig. Biglang sumugod si Lolo sa aswang na yon.
Iwinasiwas ni Lolo ang kanyang itak at mabilis na tumama yon sa katawan ng aswang. Nabitawan ako ng aswang at kinuha ako ni Lolo. Inilagay niya ako sa silong ng puno. Inipon ni Lolo ang mga aswang sa isang dako. Wala na silang lakas at sugatan pa sa iba't ibang parte ng katawan. O sige, ngayon kayo magpaliwanag sa akin. Bakit nyo ginawa ang bagay na to? Walang sumasagot. Bawat isa ay nakaluhod sa harapan ni Lolo. Muli niyang iwinasiwas ang itak. Bawat isa ay napatingala at umatras dahil sa takot kay Lolo. Si Elmiro po. Si Elmiro. Inutusan niya po kaming abangan kayo at patayin. Halos umusok ang ilong ni Lolo dahil sa matinding galit. Sabihin nyo kay Elmiro, hindi na mauulit to. Dahil kapag naulit pa, hindi ako magdadalawang isip na patayin siya at tuluyan kayo. Muling winasiwas ni Lolo ang kanyang itak. Kasabay nun, nagtakbuhan ang mga aswang. Nagpatuloy kami ni Lolo sa paglalakad. Maya-maya ay kinarga uli ako ni Lolo. Lolo, grabe po. Napakagaling nyo. Paano nyo po nagawa yun? Ituro nyo naman po sa akin oh. Gusto ko din pong matutunan yung ganun eh. Naku bata ka, hindi ito ang dapat mong matutunan, apo. Mas maiging mag-aral ka ng mabuti. Nang sa gayon, guminhawa ang iyong buhay paglaki. Bakit nyo po ko sinama dito? Kung ayaw nyo pong matutunan ko yung ganun. Anong sabi mo? Alangan namang iwan kita dun sa kakahuyan. Ikaw yung sumunod sa akin, di ba? Batang ere. Ilang sandali pa ang lumipas. Huminto kami ni Lolo sa malaking bato. Inilabas niya ang baong tubig mula sa kanyang bulsa. Nakalagay sa maliit na bote ng mineral. Pagkatapos niyang uminom, ipinainom naman niya sa akin ang natira. Lolo, inkanto po ba kayo? Ay, nako batang talaga to, napakakulit. Bakit mo namang nais malaman na po? Kasi po, kapag inkanto kayo, ibig sabihin, inkanto din ako. Hinawakan ako sa ulo ni Lolo at ginulo ang aking buhok. Matapos nun ay bigla siyang huminto at tumanaw sa malayo. Ang iyong lola sa tuhod ay isang normal na tao. Samantalang ang iyong lolo sa tuhod ay isang engkanto. Engkanto nga po kayo. Tumango si Lolo matapos kong magsalita. Napanganga ako sa reaksyon ni Lolo. Isa akong mandirigmang engkanto. Kaya ganun na lamang ang kaalaman ko sa pakikipaglaban. Ang nakita mong engkanto kanina ay aking pinsan. Siya ang pinuno ng mga engkanto. Mas pinili kong mamuhay bilang isang tao. Hinayaan nila ako sa gusto kong buhay. Si Mama po, engkanto rin po ba siya? Ang daming tanong ng batang ere. Oo, pero kaunti lang. Dahil yung namayapa mong lola ay isang tunay na tao. Bakit naman po pumunta si Elmiro kay Mama?
Ay, hindi talaga matatapos yung tanong ng batang ere. O sige, ganito. Dahil naibigan niya yung mama mo, noong dalaga pa siya. Noon kasi, ipinapasyal ko yung mama mo doon sa lugar. Nagagalit pa nga yung lola mo sa akin. Ayon, doon na nga sila naging magkaibigan. Yung mama mo sa si Elmiro. Naibigan siya ni Elmiro. At hiniling niya sa ama na pakasalan ang iyong mama. Kaso nga lang, hindi pumayag yung mama mo. Ah, ganun po pala yun. Oo, makulit na bata. Kaya halika na. Gumagabi na. Mahihirapan tayong makauwi. Binuhat ako ni Lolo na animoy maliit na bata habang idinuduyan niya ako at kumakanta pa. Pagkarating namin sa bahay, magaling na si tatay. Nakaupo siya pero wala pang sapat na lakas. Si mama naman ay kinausap si Lolo. Galit na galit. Bakit daw isinama ako ni Lolo sa kanyang lakad? Sinundan kasi ko ng bata doon sa kakahuyan. Hindi ko naman siya pwedeng iwan doon. Hindi ko na rin siya pwedeng ihatid pabalik. Kailangan ko nang magmadali. Matapos magpaliwanag ni Lolo, paulit-ulit akong kinurot ni Mama. Umiiyak pa ako sa kanyang ginagawa. Nahinto na lamang si Mama nang harangin siya ni Lolo. Binuhat ako ni Lolo at tumakbo pa ibaba. Hindi pa doon natapos ang pakikipagsapalaran ni Lolo. Pagsapit ng umaga, biglang merong humila sa akin patungo sa kakahuyan. Hindi na ako nakasigaw dahil natakpan ng nilalang ang aking bibig. Ang sumunod na eksena, nawalan ako ng malay. Nagising ako sa piling ng mga nakakatakot na aswang. Nakagapos ang kamay at paa. Madilim na rin sapagkat gabi na. Pakawalan niyo po ako! Pakawalan niyo po ako! Lumapit si Elmero sa akin. Talagang siya ang may pakana ng mga nangyayari. Hindi ako papayag na tuluyan pa rin maging masaya ang pamilya mo. Ang buong akala ko katapusan ko na. Akala ko wala nang darating na tulong. Maya-maya pa, nakita ko si Lolo sa hindi kalayuan. Pakawalan niyo ang aking apo. Kung hindi, masasaktan kayong lahat. Hoy, tanda! Baka nakakalimutan mong andito ka sa teritoryo ng mga aswang. At mag-isa ka lang. Diyan ka nagkakamali, Elmero. Marami kami. At humanda ka sa sarili mong angkan. Nanlaki ang mga mata ni Elmero at luminga-linga siya sa paligid. Biglang nagsilitawan ang maraming engkanto. Paisa-isa nilang iginapos ang mga aswang. Ang mga aswang naman ay hindi nanlaban. Ama! Pinuno! Patawarin niyo po ako! Dakpin niyo ang ingkantong yan at ikulong. Siguraduhin niyong hindi na yan makakalaya. Isang taksil na miyembro ng mga ingkanto! Madali nilang iginapos si Elmero. Lumapit ang pinuno kay Lolo. Muli, Mauricio, pagpasensyahan mo kami. Ngayon ay sigurado nang hindi mauulit ang nangyari. Pangako yan.
Maraming salamat po sa iyong tulong, Pinuno. Tatanawin ko ito bilang isang malaking utang na loob. Yumuko si Lolo sa pinuno at ganun na din ako. Habang tinatahak namin ang daanan pa uwi, hindi ko maiwasang itanong kay Lolo kung nasaan ang tatay at nanay ko. Pinatulog ko muna sila para hindi sila mag-alala ng lubusan. Pagdating sa bahay, tulog nga ang mga magulang ko. Gumamit ng orasyon si Lolo upang hindi sila magising. Kaunting hagod lang ang ginawa ni Lolo sa kanilang ulo. Biglang nagmulat ang nanay at tatay ko. Papa, nasan po si Herald? Mabilis na wika ni nanay. Pagkalingon niya sa bandang kanan, nakita niya ako at mahigpit na niyakap. Matapos ng pangyayari, napagdesisyonan ni nanay at tatay na lumipat kami ng tirahan. Lilipat kami sa Maynila upang tuluyan ng makalayo sa mga engkanto at aswang. Umayo naman si Lolo sa desisyon ni nanay at tatay at sumama siya sa amin. Marami pa kaming pagsasama ni Lolo matapos nun. Marami kaming nabuo na masayang nakaraan. Makalipas lang kasi ng 2 taon, pumanaw na si Lolo. Nakakalungkot man, pero kailangang tanggapin. Habang buhay ay hindi ko makakalimutan si Lolo. Lahat ng aming karanasan ay mananatili sa aking puso't isipan. Ang alaala ng aking lolo na isang engkanto. Walang iba kung hindi si Lolo Mauricio. Napakaangas ng kwento, mga kaninuno. Sobrang solid nung pinapakinggan ko to. Ngayon lang ako nakarinig ng isang engkanto na namuhay bilang isang tao. Nagkaroon siya ng pamilya at maligaya siyang nabuhay. Hindi kagaya ng nangyari doon sa istorya ni Marie, yung nakaraang upload natin. Hindi sila pinalad ng kanyang kasintahan na magsama. Siguro, depende din talaga sa lahi o samahan ng mga engkanto. May mga angkan siguro ng engkanto na lubusan nilang ipinagbabawal ang magkaroon ng koneksyon sa mortal. Siyempre, kailangan nilang alagaan ang kanilang angkan maging ang kanilang lakas. Naway nagustuhan ninyo ang ating kwento, mga kaninuno. Maraming salamat sa solidong suporta sa channel. Hanggang sa susunod nating kwento. Maraming salamat. Paalam. Bye!